Ang sinabi po ng Pangulo is hindi na nga daw po nanonood ng tao ng Netflix. So pati daw siya, napapanood niya na rin po yung ginagawa namin. Hanggang dun lang po yung nasabi niya tungkol dun sa ano. Sabi ko nga po, nothing too political, nothing too specific po yung sa dinner. Kanina po medyo napahapyawan na nagkita nga po ang House members with President Bongbong Marcos. Ano po ba yung mga nangyari doon? Kasi may iba na in-speculate is pinag-usapan daw po ang impeachment versus VP. Ano po ba talaga nangyari? Karamihan nga po nung nabasa ko sa Twitter, kabaliktaran po nung totoong nangyari. Well, hindi naman siya bago, no? Like nung kakaupo po ng ating Pangulo, yung first 6 months niya, actually, he met with the solid congressmen. Last year, ang alam ko, we tried to schedule a meeting with the president, with the congressmen na parang salo-salo, not necessarily Christmas dinner lang. Hindi po natuloy. Siyempre, napaka-hectic naman po ng schedule. At napagbigyan po tayo ngayon. So basically, we arrived at around 6 p.m. in the evening. Tapos yung resolution po of support sa presidente na binigay po ng majority of the members. Basically, dinner, saka present po yung resolution, konting kwentuhan, then about an hour, tapos kanya-kanyang uwi na po. Wala pong kahit anuman katotohanan yung mga lumabas o na-speculate o iniisip ng ibang tao. Karamihan po sobrang simpleng salo-salo lang at ang highlight po nung night, yung prinisinta po yung resolution of support ng House. And syempre, nagpasalamat po yung Pangulo na nakikita niya na buo po ang suporta ng House of Representatives sa kanya. Basically, yun po talaga yung nangyari. So, sir, kung hindi po napag-usapan dun sa dinner yung tungkol po sa impeachment kay VP Duterte, kayo na lang po yung tanungin ko, ano po ba yung opinion niyo po given na may pangalawang impeachment complaint na po na naihain? At meron din pong iba pang mga reaction. May isa po coming from a religious group po about ano. Sabi ko nga po nung nakaraan na press con din, hindi po namin mapipigilan yung mga ganyan. Ang House tatanggapin po yung mga impeachment complaints kasi nga po, part po ng mandato namin yan, part po ng trabaho namin. At part din po ng trabaho namin na aksyonan po yung mga complaints na yan. Pero sabi ko nga po, on the side of the majority, talagang yung focus po namin is nandun pa rin po sa hearings. Although may mga naghain na po ng impeachment complaints mula Makabayan, saka sa other parties po, like yung sa Liberal Party, sa Akbayan. Tatanggapin po ng House yun. At syempre, bibigyan po ng kaukalan na action pag na-refer po. Sir, hingi lang din ako ng more details on the fellowship dinner yesterday sa Palace. Ilang po ang mga umattend na congressmen? More or less, mga 200? Mga 200, around 200. And then may mga senador din po ba? Ano Wala. pa po yung no senators? Mga kong lang. And then sabi ninyo parang kabaligtaran yung nangyari dun sa Opo. mga nababasa ninyo online. Ano po in particular yung mga yun? Sige, kasi baka marami pang magtatanong tungkol dun. So, dumating kami alas 6, tapos nag-sitting na kami. Dumating po si Presidente mga after 30 minutes. Nag-welcome remarks po ang ating speaker. Prinisinta po natin yung resolution of support. Nag-acceptance po yung Presidente. At syempre, he was very touched at saka malaking bagay po sa kanya na may suporta po yung House of Representatives. Pagkatapos po nung dinner na, nag-dinner kami 30-40 minutes. Gusto niyo malaman yung menu? Yung timing lang, sir, parang after ma-file yung 2 impeachment complaints dito sa House. Hindi, normal yun na ganun talaga yung iisipin. Pero halos 2 taon na po na tinatry namin na magkaroon ng small get-together. Hindi lang sa Christmas. Actually, nung first year ko, meron po kaming ganun din. May small gathering kami. Pero nung sumunod na taon, wala po. Kasi nga, medyo sobrang busy po. At least nakasingit po ng schedule ngayon. Pero hindi nga po napag-usapan yung politika. More on nang nasabi ng ating Pangulo,
kung ano yung mga trabaho na ginagawa ng legislative, ng eksekutibo, magtrabaho lang tayo. Basically, umikot pa rin po dun sa statement, sa speech niya na binigay. Walang reiteration ng text message supposedly na Wala po. pinadala. Wala. Okay, and then ano yung status na sir ng impeachment complaint so far? If you would know kung na-refer na po or na-i-transmit na sa Office of the Speaker and your thoughts on the impeachment complaints filed so far, betrayal of public trust, and dun sa impeachment complaint filed by the Makabayan Bloc, parang mostly based on the yung mga napag-usapan sa hearings Sa ng House. confidential funds. Yes, opo. Hindi ko pa po nabasa actually kasi nga medyo galaw-galaw dito sa House eh. Pero nothing against mga final nila na impeachment. Karapatan po nila 'yon. Dapat nilang gawin 'yon kung gusto nilang gawin, if they see it fit na they will file the impeachment. Pero yung status niya po hindi ko Sorry. Hindi ko pa po alam yung status niya. Basta na-receive na po siya ng Office of the Secretary General. So, abangan po natin. Meron pa tayong 2 linggo dito sa House. So, yung impeachment na final po niya, hindi ko pa po talaga nabasa. Actually, based lang po sa mga report niyo pag nakikita ko sa Twitter. Ang hirap pag hindi mo tinitignan yung nagtatanong sa'yo. Parang may mali eh. Sir, just going back dun sa mga napag-usapan dun sa fellowship, hindi rin na-tackle yung mga Quadcom hearing, mga hearing ng House on the OVP funds, and sa pag-decision niyo po sa impeachment complaint in the future, if ever, i-consider niyo po ba yung thoughts ng mga religious groups po? Ang sinabi po ng Pangulo is hindi na nga daw po nanonood ng tao ng Netflix. So, pati daw siya, napapanood niya na rin po yung ginagawa namin. Hanggang dun lang po yung nasabi niya tungkol dun sa Sabi ko nga po, nothing too political, nothing too specific po, yung sa dinner. Ang hirap talaga. Pwede bang sa susunod dito kay lahat? Para mas maganda yung natin. Thank you. Yung alin? Oo naman po, lahat naman po ng sektor kasi nga po as a legislator, syempre po pag policy driven kayo, legislative ang trabaho nyo, you will consider po lahat ng boses ng lahat ng sektor. Not only the religious sector, syempre yung business sector, yung urban poor, halos lahat po 'yan tatamaan po 'yan. Pero again, at the end of the day, kailangan po may consensus kasi nga po iisa po ang goal naman natin dito sa House of Representatives, syempre, ituloy po yung ating mga ginagawang trabaho. At again, yung consensus din po ng lahat, importante rin po 'yun. Not only the congressmen and women, but all of the sectors, not only religious sectors.